Mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso tayo ha. Diretso na nating puntuhan ito. Maganda yung naging komentaryo o comment ng dating Chief Justice ng Korte Suprema na si former CJ Artemio, Artemio Panganiban. Magaling yan si dating Chief Justice Artemio Panganiban. Ngayon, si dating Chief Justice Artemio Panganiban, ano ito? Very humble na tao pero matalino, magaling. Kaya nga naging Chief Justice eh. Magaling. Ngayon, ang comment niya dito sa kalalabas lang na desisyon ng Korte Suprema tungkol sa impeachment case ni Sara, ang comment niya ay ganito. Sabi niya, hindi niya naman kinukontra. Ito yung sabi niya ha. Hindi niya naman kumbaga siya nire-respect niya yung desisyon ng Korte Suprema. Siyempre naging Chief Justice din siya. Di siyempre bibigyan mo ng respeto. Pero hindi naman ibig sabihin na bibigyan mo ng respeto, hindi ka na pwedeng magbigay ng opinion mo or comment. So sabi ni dating Chief Justice Artemio Panganiban, in the list, if only to accord respect to a co-equal branch of the government, the House of Representatives, I would have called for oral argument before making up my mind in casting my vote. So, ang ibig sabihin nito, ipaliwanag ko lang, ang Korte Suprema kasi, yan ang pinakamataas na korte. Kaya nga highest court yan eh, Supreme Court. Ang Supreme Court, hindi siya nag-hold ng trial. Ibig sabihin, hindi siya nagsasagawa ng trial na yung mga parties, yung halimbawa, yung dito kasi, petition ang tawag dito eh. Ang petition dyan, hindi naman kasi to criminal case or civil case. Parang special na petition ito. Petition ito ng kampo ni Sara, pinetition ng kampo ni Sara na i-declare na unconstitutional, illegal, invalid ang impeachment. Yan yung petition to declare the impeachment unconstitutional. Yan yung petition. So, ang tawag dun sa nagpetition, petitioners. Ang tawag dun sa pinipetisyon, yung kalaban, respondents. Hindi kasi ito criminal case. Sa criminal case, ang tawag natin dyan, people of the Philippines versus kung sino. Yan? Accused ang tawag, tapos, complainant against accused. Sa civil case naman, yung mga plaintiff versus defendant, mga ganon. Dito hindi, petitioner versus respondent. So ngayon, ang dito, ang Korte Suprema, hindi na yan nagsasagawa ng trial or hearing. Bakit? Sana kung ang mga kaso naman diyan sa Korte Suprema, mag-trial ka, maghi-hearing ka, na yan? Makakaabala sa kanila yan. So paano nagde-decide ang Korte Suprema? Pleadings. Ibig sabihin yung mga sinasubmit na mga pleadings, yung mga arguments, counter-arguments, mga papel, mga dokumento, doon nila binabasa na lang yan. Based sa mga dokumento, nagde-decide ang Supreme Court. Ngayon, ang sabi ni retired former Chief Justice Artemio Panganiban, maganda sana dito, nag-hold ang Supreme Court ng oral argument. So, anong ibig sabihin ng oral argument? Parang trial siya, trial. Papatawag yung kampo ng petitioner. Sino ba yung petitioner? O di yung kampo ni Sara. So, a-attend ngayon sa harap ng mga justices ng Korte Suprema, nandun sa harap, yung mga abogado ni Sara, sila Atty. Torion, Vic Rodriguez, kung sino pa. Tapos, yung mga abogado naman ng Kamara, siyempre siguro yung mga abogado na kongresista, si Congresswoman Beatrix Luistro, si Congressman Ako, pwede, pipili sila ng mag-a-appear. Plus si Atty. Kapunan siguro, tutulong. Si Laila de Lima or si Jokno, pwede yun. Mag-a-appear sila. Mag-a-argue. Kumbaga, oral arguments. Ginagawa ba yon? Hindi requirement. Hindi requirement kasi hindi nga trial court kasi ang Supreme Court.
Ang trial courts ay yung nasa baba. Municipal Trial Court, Regional Trial Court. Ay ang Supreme Court, hindi na yan nagsasagawa ng trial. Ano na yan? Kumbaga mga pleadings na dyan ang pinagdino, mga papel. Kaya lang, sa ilang pagkakataon na napaka-importante, pwedeng i-require ng Korte Suprema kahit mga ilang session lang, isa, dalawa, yung mga abogado ng mga parties ay mag-argue, papakinggan, tatanungin din ng mga justices. Ginagawa yan. Yung sa anti-terror law, nagkaroon ng oral arguments. Yung OSG, laban kila Chel Jokno, sila Nery Colmenares, ano yan? Basta't may mga kaso na napaka-importante, mga petitions na napaka-importante, of transcendental importance sa bansa, pinapakinggan yung parties, hindi lang nagre-rely sa pleadings. Para natatanong din ng mga justices, yung mga lawyers, ano ba talaga to? Anong ibig sabihin nyo nito? Ganito, ganyan. So ang sinasabi lang naman ni former Chief Justice sa Panganiban, maganda kung nag-hold ng oral arguments. Ano yan? Maganda yon kasi ano yan unang-una, pagpapakita na rin yan ng respeto mo. Ibig sabihin, di ba, legislative yung Senate, legislative yung House, tapos judiciary yung Supreme Court. Co-equal branch yan. Didesisyonan mo yung napaka-importanting kaso sa part ng legislative, impeachment, at saka Vice President. So, bilang pagrespeto sa co-equal branch, papakinggan mo sila sa oral argument, hindi lang dun sa pleadings. Sabi din ni former Chief Justice Panganiban, in this way, both the justices and the public would have had a better grasp of the facts and the law involved. After all, this case has transcendental importance to the nation and to our people. O yan. Kumbaga, sabi ang ano niya dito, kung sa ibang mga issues, o sabi, if the Supreme Court had patiently heard oral argument on less important problems like the recognition of foreign divorces and the PhilHealth petitions, why not on this monumental case? Tanong na retired Supreme Court Justice Artemio Panganiban. So, may mga kaso, halimbawa daw yung foreign divorce, tapos PhilHealth, yung mga petition tungkol sa issue ng PhilHealth, nag-conduct ng oral argument. Bakit dito, napaka-importante nito, impeachment ng Vice President, hindi man lang nag-conduct ng oral argument. Bagamat hindi talaga required, pero mas maganda sana. Mas maganda sana. Sabi ni actually tama yung punto. Tama yung punto. Tulad ngayon, maraming mga lumilitaw na issue. Parang iba yung pagkakakuha ng Korte Suprema dun sa mga nangyari. Halimbawa, sa Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, yung first, second, and third impeachment of complaints, dinismiss na muna in-archive. Pagka-archive nun, saka tinakel o dinesisyonan yung fourth impeachment complaint. Therefore, na-violate na ang one-year bar rule. Sabi naman ng Kamara ngayon at saka ng isang bayan, hindi. Nauna na munang inadapt yung fourth impeachment complaint at nang nai-adapt na yung fourth impeachment complaint, ang naging desisyon na i-archive na yung tatlong impeachment complaint. Kaya yung pag-archive later. So nalaman sana yung ganyan kung nakapagsagawa ng oral arguments. Kaya lang hindi nga nagkaroon. Kaya nga, bagamat hindi kailangan, hindi required, pero mas maganda sana. Okay? Okay? O yan mga kapunyog, mga kababayan, ang ating Ponto Diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog